Bistado sa NAIA ang syabong isinilid sa halos 200 imported na bumbilya. Ang halaga mga kapuso, mahigit 200 milyong piso. Nakatutok si Marisol Abduraman. Idineklara ang mga LED light galing Mexico. Pero nang buksan ang kahong-kahong kargamento at silipin ang laman nitong mga bumbilya, may mga shabu pala. Sa pamamagitan ng ating mga X-ray machines, hindi talaga makakalusot. Ito ay shabu na nanggaling sa bansang Mexico. 180 bumbilya ang nakitaan ng shabu. Ang halaga ng nasabat na droga, halos 250 milyong piso. April 14 daw dumating sa bansa ang nasabing kargamento galing Mexico na itinuturing ng BOC na high-risk source. Sa Valenzuela City ang destinasyon nito base sa nakasulat na address sa consignee. So subject to further investigation with the intent of eventually magpa-file pa rin po tayo ng kaso once we really find out kung sino po yung tumbok na itong delivery nito dapat. Ayon sa customs, ito na ang pinakamalaking huli nila sa NAIA. Tuloy naman ang investigasyon para matukoy ang mga sangkot dito. Ito rin ang unang pagtatangka na ganito yung sistema ng pagtatago ng shabu o illegal drugs sa loob ng ilaw. Mula nitong Enero naman, umabot na sa 3.2 billion pesos ang halaga ng mga nasakoting illegal na droga sa mahigit 220 anti-drug operations ng customs. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Halos 2 linggo matapos i-anunsyong nahuli na sa Czech Republic, sinabi naman ngayon ng palasyo na nasa France si dating Congressman Zaldico para humiling ng political asylum. Nakatutok si Ivan Mayrina. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Yan ang anunsyo ngayong hapon na Malacanang matapos kumpirmahin ng Justice Department na wala na sa Czech Republic ang puganting dating kongresista na si Zaldico. Ang asylum ay proteksyon ginagawa ng isang bansa sa isang dayuhan na nakararanas ng persekusyon dahil sa lahi, relihiyon o political opinion. Political persecution daw ang ginamit na basehan ni Ko sa kanyang asylum petition ayon sa Malacanang. Bagay na agad nilang pinabulaanan. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Habang may asylum petition, malaya si Ko na gumalaw hindi lang sa bansang France, kundi mag-isa ibang mga bansa sa Schengen area sa Europa. Ipinatawag ng Pangulo ang mga ambassador ng France sa Czech Republic para pag-usapan ang kaso ni Zaldico. Magaganap ang pulong sa Malacanang bukas ng hapon. Para mapag-usapan kung anong pagkukulang, kung anong dapat na ginawa at ano yung dapat na maaari pang gawin para maibalik si Zaldico dito sa ating bansa. Ang Pangulo dismayado raw sa naging takbo ng mga pangyayari sa paghahabol kay Zaldico. Sinabi niya na disappointed siya dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Ayon sa Pangulo ay wala siya nakikitang dapat sisihin dahil lahat po ng opisyal na na-involved dito para po alamin kung ano ang nangyari at anong kondisyon at that time ni Zaldico ay nagtrabaho po na maayos. Pero si Senador Ping Lacson, sinabing wala raw ibang maaaring sisihin kundi ang gobyerno sa nasayang na oportunidad. Nalagay daw sa nakakahiyang sitwasyon ng gobyerno dahil hindi ito agad umaksyon nang malamang hawak ng Czech authorities si Zaldico. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat magpaliwanag ang pamahalaan sa tinawag niyang isang malaking kapalpakan. Si Senador Amy Marcos naman halakhak ang nagreaksyon sa balitang nalusutan ni Ko ang gobyerno. Pero si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla inaming nagkamali sa pahayag na mapapauwi si Ko sa loob ng 3 linggo. Nagkamali raw siyang isipin na pareho magiging proseso ng pagpaparepatriate ng Pilipinas at ng Czech Republic. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. 3 Tsino ang naaresto sa isang maliit na scam hub umano sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, dating miyembro pa ng malalaking pogo ang mga naarestong dayuhan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive.
Sani puwersa ang NBI Organized and Transnational Crimes Division at BI Fugitive Search Unit nang pasukin ang isang apartment sa isang exclusive subdivision sa Angeles, Pampanga kagabi. Inabutan pa sa kanilang mga workstation ang 3 Chinese nationals na sangkot sa panloloko sa umano'y iba't ibang nasyonalidad, kabilang ang mga Pilipino. Maliitan na to, para na yung mga kumbaga sa bulab nun, kitchen type na to. So maliliit, kaya 3 lang yung nahuli natin. But positive ito na yung mga efforts pa natin noon to run after yung mga breakaway ng Pogo na nag-break up sa maliliit na grupo. Ayon sa NBI at Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration, mga dating membro ng malalaking Pogo Hub ang mga dayuhang naaresto na nagtayo na ng kanilang mga sariling mga breakaway group. Ayon sa mga operatiba, may ginagawang diskarte ang grupo para makahalo at di mahalata ang kanilang illegal na operasyon. May kasama na rin silang mga partners na Filipina. At nung pagpasok nga natin, tumambad sa atin yung mga workstations nila. Itong operation nila, hiwa-hiwalay. May grupo na involved sa money laundering, may grupo na sila yung nagtatawag sa kanilang mga kliyente. So pag pinagdugtong-dugtong mo, malaki pa rin yung operation nila dito sa atin. Kumpiskado ang kanilang mga computers, cellphones at iba pang gadgets sa online panloloko. Kung walang local case, agad ide-deport pabalik din China ang mga inaresto. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magiging mainit at maalinsangan, pero pwede pa ring umulan. Bukas po, 8 lugar ang nasa danger level na heat index. Naaabot po sa 43 degrees Celsius. Pero maraming lugar pa sa bansa ang dapat mag-ingat at nasa extreme caution ng temperatura. Nasa 39 hanggang 41 degrees Celsius. Ramdam pa rin ang epekto ng easterly sa buong bansa, kaya magpapatuloy ang maalinsangang panahon. Sa kabila niyan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa at Sulu Archipelago. Bandang hapon, posible na ring ulanin ang Ilocos Region, Central Luzon, Panay Island at iba pang bahagi ng Mindanao. May malalakas na ulan dahil sa thunderstorms, kaya po maging alerto. Ang Metro Manila, makakaranas pa rin ng mainit na panahon pero mag-monitor pa rin sakaling may biglaang mga pag-ulan. Sabay sa huling hearing bukas, posibleng mangyari ang botohan ng House Committee on Justice kung may probable cause ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang, kumbinsido na ang ilan batay sa mga nabulgar sa mga nakaraang proceeding. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Posibleng bukas na ang huling hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil matatalakay na bukas ang umano'y tangka ng bise na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker, posibleng bukas na rin pagbotohan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Kung wala nang ibang inclination ang justice members, we should be ready to vote tomorrow. Malinaw na para sa ilang miyembro ng komite na sang-ayon silang may probable cause matapos ang mga nabunyag kamakailan. Mukhang may maleta rin ang Vice Presidente na kailangan niyang ipaliwanag. Hindi na rin nila maaapektuhan ang boto nila ng reklamo ng asawa ng bise laban sa ilang kongresista dahil sa pagpapalabas ng Anti-Money Laundering Council reports sa bank transactions nilang mag-asawa. Is it significant? It is not, because we maintain the position na constitutional ang lahat, including the issuance of subpoena of the AMLAC report. Bago bumoto sa probable cause bukas, pagbobotohan muna ng mga taga-House Committee on Justice kung bubuksan o hindi ang selyadong kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Panawagan sa bise ng ilang civil society groups at ng obispo ng Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan Church sa Northern Isabela, dumalo sa huling hearing bukas. The Vice President should appear in the hearings initiated by the House and answer forthrightly the charges against her. Sa amin po sa simbahan ay hindi po matatawaran ang amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Ang mga taga-suporta naman ng bise, malinaw ang sigaw ng mag-rally sa labas ng Korte Suprema kanina.
no to VP Sara impeachment. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hiniling ng Kamara sa Korte Suprema na ibasura ang dalawang pinagsamang petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inihaing comment opposition ng Kamara sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginiit nilang procedurally defective at walang sapat na basehan ang mga petisyon. Kaya dapat nilang ibasura rin ang hiling na temporary restraining order sa impeachment. Sabi ng opisina ng Solgen, walang jurisdiction dito ang Korte Suprema dahil ang Senado bilang impeachment court ang may jurisdiksyon sa pagtukoy kung sapat at may basehan ang impeachment complaints. Dagdag nito, walang nilabag na due process ang House Justice Committee sa impeachment proceedings laban sa Bise. Iginit din ng Solgen na hindi nagsasagawa ng fishing expedition at hindi nilabag ang one-year bar rule.